Isang nakabibinging sigaw ang pumunit sa marangyang katahimikan ng lobby ng Grand Majestic Hotel. Magnanakaw! Yung bag ko! Para kay Lika Alcantara, ang sigaw na iyon ay parang isang pamilyar na musika. Sa isang iglap, nawala ang pagod mula sa 8 oras na pagbabantay sa kliyente niyang politiko. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay kalmadong nagmamasid, ay naging matalas na parang sa isang agila. Automatikong kumilos ang kanyang katawan. Binitawan niya ang hawak na radyo at tumakbo, ang bawat hakbang ay kalkulado. Nakita niya ang lalaking tumatakbo, bitbit ang isang mamahaling itim na handbag. Mabilis ito, ngunit mas mabilis si Lika. Sa loob lang ng ilang segundo, nasabayan niya ito. Hindi niya kailangan ng armas. Gamit ang isang mabilis na pag-ikot, sinipa niya ang likod ng tuhod ng lalaki. Nawalan ito ng balanse at bumagsak sa makintab na sahig na marmol. Kasabay ng pagbagsak nito ang pag-itsa ng bag na nasalo naman ng security ng hotel. Isang mabilis at malinis na trabaho. Habang pinupulsuhan ng mga gwardya ang suspect, tumayo si Lika ng tuwid. Inayos niya ang gusot sa kanyang itim na suit. Isang dampi ng propesyonal na pagmamalaki ang gumuhit sa kanyang puso. Ito ang kanyang mundo. Ang panganib, ang adrenaline, ang kaalamang sa kabila ng lahat, kaya niyang manindigan at protektahan ang iba. Iyon ang tanging yaman niya, ang kanyang kakayahan at reputasyon. Ngunit ang panandali ang tagumpay na iyon ay agad binasag ng isa pang sigaw, mas malakas at mas mayabang. Sino nang may gawa nito? And my God! Tingnan niyo ang ginawa niyo sa sasakyan ko. Napalingon si Lika sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaking nakasuot ng isang perpektong plansadong business suit ang nakaturo sa isang kulay pilak na sports car na nakaparada malapit sa entrance. Sa gitna ng komosyon kanina, sa pagnanais na iwasan ang isang tumatakbong bata, napasandal siya sa gilid ng sasakyan. Hindi niya ito napansin. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang mahaba at malalim na gasgas sa pinto ng sasakyan. Isang gasgas na malinaw na dulot ng metal na buckle ng kanyang sinturon. Malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. "Sir, ako po." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Hinarap siya ng lalaki at tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang maruming basahan. Ang mga mata nito ay mapanuri at walang bahid ng anumang kabaitan. Ikaw na bodyguard. Alam mo ba kung magkano ang sasakyang to? Alam mo ba kung magkano ang ipapagawa sa ganitong gasgas lang? Naramdaman ni Lika na uminit ang kanyang pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa inis. "Sir, aksidente po ang nangyari. May hinahabol po akong magnanakaw." Don't care kung hinahabol mo ang presidente ng Pilipinas, putol nito sa kanya, ang boses ay maihalong pagkasuklam. "Ang pakialam ko lang ay ang sira sa kotse ko. Alam mo, kaya ayokong nagpapapasok ng kung sino-sino sa mga lugar na to, nagkakalat lang." "Excuse me." Napatikom ang kamao ni Lika sa kanyang tagiliran. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. At kung magbabayad ako. Hindi mo kailangang magsalita ng ganyan." Isang mapang-asar na tawa ang kumawala sa lalaki. "Magbabayad ka? Sa tingin mo, sa sweldo ng isang bodyguard na tulad mo, kailan mo mababayaran ang pinsalang to? Baka abutin ka ng 10 taon. Sa mga sandaling iyon, gusto niyang suntukin ang mayabang na pagmumukha ng lalaki. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Professional siya. Huminga siya ng malalim. "Sir, sabihin niyo po kung magkano. Handa po akong gumawa ng paraan." Tinitigan siya ng lalaki, tila ngayon lang napansin ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang kakaibang ngisi ang sumilay sa mga labi nito. "Talaga? Handa kang gumawa ng kahit anong paraan?" May kung anong kaba ang naramdaman ni Lika sa tono nito, ngunit pinanatili niya ang kanyang tindig. "Opo." "Magkano ba ang utang ko, Jimmy Elizalde?" Tanong ng manager ng hotel na kalalapit lang, halatang takot na takot sa eksena. Elizalde. Tumunog ang apelyido sa isip ni Lika. Ram Elizalde. Ang nag-iisang anak at tagapagmana ng Elizalde Holdings. Ang pinakasikat na aroganteng sihi sa buong Makati. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi pinansin ni Ram Elizalde ang manager. Ang mga mata niya ay nakatutok pa rin kay Lika. "Hindi ko kailangan ng pera mo," anya sa mababang boses, na mas lalong nakapagpakulo ng dugo ni Lika.
Pero kailangan ko ng bagong bodyguard. Napakunot ang noo ni Lika. Ano nang ibig mong sabihin? Simple lang, sabi ni Ram, na ikinumpas ang kamay patungo sa nagasgasang sasakyan. Ang halaga ng pinsalang iyan ay katumbas ng isang taong serbisyo. Magtrabaho ka para sa akin. Maging personal bodyguard ko. Kapag natapos mo ang 1 taon, quits na tayo. Natawa si Lika ng mapakla. Nagpapatawa ka ba? Hindi ako magtatrabaho para sa isang mayabang na tulad mo. Then pay me, mabilis na sagot ni Ram. 250,000 pesos. Cash. Ngayon din ni 250,000 piso. Pakiramdam ni Lika ay binuhusan siya ng isang drum ng nagyielong tubig. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang ipon niya ay sapat lang para sa gamot ng kanyang nanay at sa posibleng pag-aaral ng kapatid niya. Kung kukunin niya iyon, paano na sila? Ang pagiging bodyguard ang tanging bumubuhay sa kanila. Nakita ni Ram ang pagbabago sa ekspresyon ni Lika, ang pagkawala ng tapang at paglitaw ng desperasyon. At tila nasiyahan siya sa nakita niya. So, ano nang pipiliin mo, Miss? Alcantara. Lika Alcantara, sagot niya, pilit pinatatatag ang boses. Miss Alcantara, pag-ulit ni Ram, nilasap ang bawat pantig. Ang trabaho o ang bayad? Bumigat ang dibdib ni Lika. Para siyang na-corner. Isang bitag na perpektong inilatag ng isang mapagmataas na bilyonaryo. Alam niya ang ginagawa nito. Hindi nito kailangan ng pera niya. Gusto lang nitong ipakita kung sino ang mas makapangyarihan. Gusto nitong durugin ang pride niya. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina, ang pag-asa sa mga mata nito sa tuwing uwi siya. Naalala niya ang pangarap niyang mabigyan ito ng komportableng buhay. Iyon ang nagbigay sa kanya ng desisyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ram Elizalde, ang sarili niyang mga mata ay nag-aapoy sa pinipigilang galit. Fine, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Tinatanggap ko. Magtatrabaho ako para sa'yo. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ram. Good. Mag-report ka sa opisina ko sa Elizalde Tower. Bukas. 8 a.m. sharp. Huwag kang malalate. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at naglakad paalis na parang hari. Iniwan si Lika na nakatayo doon, nanginginig sa galit at pakiramdam ng pagkatalo. Kinabukasan, naroon si Lika sa 50th floor ng Elizalde Tower, 5 minuto bago mag-alas 8. Ang buong paligid ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, mula sa sahig na gawa sa Italian marble hanggang sa mga painting na milyon-milyon ang halaga. Pakiramdam niya ay lalo siyang naging maliit. Eksaktong alas 8, pinapasok siya ng sekretarya sa opisina ng si. Ang silid ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya. Floor-to-ceiling glass windows ang nagpapakita ng buong tanawin ng Makati skyline. Sa gitna, nakaupo sa isang malaking mahogany desk si Ram Elizalde, prenteng-prente na parang isang leon sa kanyang teritoryo. Hindi man lang ito nag-abalang tumingin sa kanya. Patuloy lang ito sa pagpipirma ng mga dokumento. Lumipas ang 1 minuto. 2. 3. Nanatili lang si Lika na nakatayo sa gitna ng silid, habang lalong kumukulo ang dugo niya. Ito ang gusto nito. Ang iparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Sa wakas, pagkatapos ng halos 5 minuto, dahan-dahan nitong ibinaba ang hawak na pluma. Itinaas nito ang kanyang tingin, at ang mapang-asar na ngisi na nakita niya kahapon ay muling lumitaw. So, you came, anito na maihalong pagkagulat. May usapan tayo, matigas na sagot ni Lika. Tumango-tango si Ram. Tumayo ito at lumakad paikot sa kanyang mesa, papalapit sa kanya. Huminto ito sa mismong tapat niya, napakalapit na kaya niyang maamoy ang mamahaling pabango nito. Mas matangkad dito sa kanya, kaya kinailangan niyang bahagyang tumingala. Good, sabi nito. Let's set the rules. Rule number 1, I am your boss. Kung anong sabihin ko, susundin mo. Walang tanong-tanong. Hindi umimik si Lika. Handa ka na ba para sa unang trabaho mo? Your very first task as GV personal bodyguard. Tanong nito, ang mga mata ay nang aasar. Tumango si Lika, naghihintay. Umisi si Ram Elizalde, isang ngising puno ng panggigipit. Your first task,
Huwag na huwag kong makikita ang pagmumukha mo sa loob ng 10 talampakan mula sa akin, unless I call you. Now, get out. Mula sa kanyang mesa sa 50 floor, tanaw ni Ram Elizalde ang buong syudad ng Makati. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nakatuon sa nagtataasang gusali o sa mga sasakyang tila mga langgam sa ibaba. Nakatuon ito sa isang refleksyon sa salamin, ang refleksyon ng babaeng tahimik na nakatayo sa labas ng kanyang opisina, malapit sa pinto. Si Lika Alcantara. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magsimula ito. At sa loob ng isang linggong iyon, perpekto niyang sinunod ang unang utos ni Ram. Lagi itong nasa labas, hindi kumikibo, hindi nagrereklamo. Para itong isang estatwa na gawa sa bato, ang mukha ay laging seryoso at walang emosyon. Ngunit sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, sa mga bihirang pagkakataon na kailangan niya itong tawagin para sa isang utos, nakikita ni Ram ang apoy. Isang apoy ng pagtutol at pagkamuhi na hindi nito magawang itago. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, iyon ang nagustuhan niya. Sanay si Ram sa mga taong sumusunod sa kanya nang walang tanong, mga taong tumatango at mumingiti sa bawat salita niya. Sanay siya sa mga babaeng tumitingin sa kanya na may paghanga. Ngunit si Lika, iba siya. Tinitingnan siya nito na para bang isa siyang problema na kailangan niyang tiisin. At ang katotohanan iyon ay nakakaintriga. Sir, aalis na po tayo para sa meeting sa GIS, paalala ng kanyang sekretarya sa intercom. Okay. Tell the bodyguard to get the car ready, sagot ni Ram, pilit na ginagawang kaswal ang kanyang boses. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, hindi niya napigilang sulyapan si Lika. Nakatayo ito ng tuwid, ang postura ay perpekto. Hindi man lang ito lumingon. Para bang hindi nito namalayan ang kanyang presensya. Isang bahagi niya ang nainis. Isang bahagi naman ang humanga sa profesionalismo nito. Sa sasakyan, katahimikan ang namayani. Si Ram sa backseat, nagbabasa ng mga dokumento. Si Lika sa shotgun seat, ang mga mata ay alertong nakatingin sa daan. Ang tanging ingay ay ang mahinang tunog ng aircon at ang panginginig ng mga papel sa kamay ni Ram. Pakiabot ng tubig, utos niya, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Walang salitang iniabot ni Lika ang isang bote ng mineral water. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Naramdaman ni Ram ang kalyo sa mga kamay nito, magaspang, resulta ng matinding pagsasanay. Bigla, naisip niya kung ano ang mga pinagdaanan ng babaeng ito para magkaroon ng ganoong katigas na mga kamay at ganoong katatag na paninindigan. Salamat, bulong niya, isang salitang bihira niyang sabihin sa isang empleyado. Hindi sumagot si Lika. Ang araw ay lumipas na puno ng mga ganitong maliliit na tensyon. Mga utos na sinusunod ng walang reklamo. Mga sulyap na hindi nasusuklian. Isang digmaan ng katahimikan sa pagitan ng boss at ng kanyang bodyguard. Pauwi na sila ng gabing iyon nang mangyari ang hindi inaasahan. Nasa kalagitnaan sila ng EDSA, ang trapiko ay halos hindi gumagalaw nang biglang namatay ang makina ng sasakyan. Nag-brown out ang buong dashboard. Anong nangyari? Tanong ni Ram, may bahid ng iritasyon. Mukhang nag-overheat, sir, sagot ng driver. Tatawag lang po ako ng tulong. Bumaba ang driver. Naiwan si Ram at Lika sa loob ng sasakyan, sa gitna ng ingay at polusyon ng gabi. Isinara ni Ram ang bintana. Mabilis na naging mainit at masikip ang pakiramdam sa loob. Doon nagsimula ang pamilyar na takot. Nagsimulang bumigat ang paghinga ni Ram. Pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang espasyo sa paligid niya. Ang mga dingding ng sasakyan ay tila gumagalaw papalapit. Claustrophobia. Ang kanyang lihim na kahinaan, isang trauma mula sa isang insidente noong bata pa siya. Napansin ito ni Lika. Sa salamin sa harap, nakita niya ang pamumutla ni Ram at ang butil-butil na pawis sa noo nito. Ang aroganteng sihiw ay nawala. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong takot. Sir, okay lang po kayo? Tanong niya, ang boses ay sa unang pagkakataon ay may bahid ng pag-aalala. I'm fine, hirap na sagot ni Ram, pilit na kinokontrol ang kanyang paghinga. Hindi po kayo okay, sabi ni Lika. Huminga po kayo ng malalim. Dahan-dahan, bumaling siya sa kinaupuan. Ganito po. Sundan niyo ko. Ipinakita niya ang isang simpleng breathing exercise. Inhale, exhale, D.
Sa una, nag-alinlangan si Ram. Ang pride niya ay ayaw magpatalo. Pero mas malakas ang takot niya. Sinunod niya si Lika. Ang kalmado at tiyak nitong boses ay naging isang angkla sa gitna ng kanyang panik. Unti-unti bumagal ang tibok ng kanyang puso. Unti-unti nakahinga siya ng mas maluwag. Nang bumalik ang driver kasama ang tulong, halos normal na ang paghinga ni Ram. Bumalik na rin ang kanyang mayabang na postura. Ngunit may nagbago. Sa loob ng ilang minutong iyon ng kahinaan, si Lika ang naging sandalan niya. At nakita nito ang isang bahagi niya na walang sinuman sa kanyang mundo ang nakakita. Kinabukasan, may kakaibang pakiramdam sa pagitan nila. Isang hindi masabing pag-unawa. Hindi na nila ito pinag-usapan, ngunit naroon iyon. Good morning, sir, bati ni Lika nang pumasok si Ram sa opisina. Isang simpleng bati, ngunit iba ang dating nito ngayon. Morning, sagot ni Ram, at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang panandaliang kapayapaan na iyon ay sinira ng isang pagdating. Bumukas ang pinto ng opisina ni Ram nang walang katok-katok. Pumasok ang isang babaeng ubod ng ganda at karangyaan, nakasuot ng isang pulang damit na yakap ang kanyang perpektong katawan. Ram, darling, bati nito, ang boses ay matamis ngunit may talim. Si Isabela Montenegro. Ang kanyang ex-girlfriend. Agad na niyakap ni Isabela si Ram at hinalikan ito sa pisngi. Napansin niya si Lika na nakatayo malapit sa pinto. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. Sino naman to? Tanong ni Isabela, hindi inaalis ang tingin kay Lika. She's a new bodyguard, simpleng sagot ni Ram. Bodyguard, tumawa si Isabela. Darling, she looks plain. Hindi ba dapat kumuha ka ng mas presentable? Someone who reflects your status. Naramdaman ni Lika ang insulto, ngunit nanatili siyang walang kibo. Ito ang trabaho niya. Ang maging invisible. Ang magtiis. Pumasok sila sa isang conference room para sa isang biglaang meeting. Nagpresenta si Lika na kumuha ng kape. Habang naglalakad siya pabalik, bit-bit ang isang tray na may 3 tasa, sinadya ni Isabela na iharang ang kanyang paa. Natapilok si Lika. Mabuti na lang at malakas ang kanyang balanse. Hindi siya natumba, ngunit tumapon ang mainit na kape mula sa isang tasa, diretso sa puting-puti niyang uniforme. Isang malaking, maitim na mansa ang gumuhit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init na tumatago sa tela, bahagyang napapaso ang kanyang balat. Oh, in my God! I'm so sorry, sabi ni Isabela, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Puno iyon ng tagumpay. Hindi kita napansin. Pasensya na. Napatingin si Lika sa mansa sa kanyang damit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabela, at pagkatapos ay kay Ram, na nakatayo lang at nanonood. Huminga ng malalim si Isabela at bumaling kay Ram. Ram, darling, anya, ang boses ay tila pulot. Maybe you should hire someone more presentable. Someone who's not so clumsy. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa pride ni Lika. Naghihintay si Lika. Naghihintay siya sa sasabihin ni Ram. Ipagtatanggol ba siya nito? O hahayaan lang siya na mapahiya sa harap ng babaeng ito? Ang katahimikan ni Ram ay isang sagot na mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Nakatayo lang si Lika, ang init ng natapong kape ay kumakalat sa kanyang balat, ngunit mas mainit ang kahihiyang gumuguhit sa kanyang mukha. Ang mga salita ni Isabela ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan ni Ram. Ni hindi man lang ito kumibo para ipagtanggol siya. Para sa kanya, isa lang siyang empleyado. Isang kasangkapan. Isang bodyguard na nabili ng utang. Magpalit ka, malamig na utos ni Ram, sa wakas ay nagsalita, ngunit ang mga mata ay nakaiwas. May extra kang uniform sa locker mo. Bilisan mo. Walang salitang tumalikod si Lika at naglakad paalis. Bawat hakbang ay mabigat. Narinig pa niya ang matamis na tawa ni Isabela sa kanyang likuran. Sa loob ng banyo, habang hinuhubad ang nabasang uniforme, napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang pamumula ng kanyang balat. Ngunit mas matindi ang pamumula ng kanyang mga mata na pinipigilang lumuha. Hindi. Hindi siya iiyak. Lalo na para sa isang aroganteng boss at sa isang malditang ex-girlfriend.
Nang bumalik siya, tapos na ang meeting. Naabutan niya si Ram na nag-aayos ng mga gamit. Si Isabella ay wala na. Uwi na tayo, sabi lang ni Ram. Ang biyahe pa uwi ay mas tahimik pa kaysa dati. Kung may yelo man kanina sa pagitan nila, ngayon ay isa na itong malaking iceberg. Walang gustong magsalita. Gusto ni Lika na sumigaw, na isumbat ang lahat. Ngunit para saan? Ano ang karapatan niya? Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang mga pangyayari ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang kahihiyan. Ang katahimikan ni Ram. Ang pakiramdam na wala siyang halaga. Upang ilayo ang isip, pumunta siya sa isang maliit na gift na malapit sa kanila at ibinuhos ang lahat ng kanyang frustrasyon sa isang punching bag. Kinabukasan, may isang malaking business deal si Ram. Isang kontrata para sa isang joint venture na matagal na niyang pinaghirapan. Siya mismo ang kailangang magdala ng mga pirmadong dokumento sa kabilang partido. Bantayan mong mabuti ang briefcase na to, Alcantara, seryosong sabi ni Ram. Ang kinabukasan ng kalahati ng Elizalde Holdings ay nakasalalay dyan. Yes, sir, sagot ni Lika. Ang boses ay propesyonal at walang emosyon, kahit na sa loob niya ay kumukulo pa rin ang sama ng loob. Gabi na nang matapos ang lahat ng pag-uusap. Matagumpay ang deal. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nakita ni Lika ang isang tunay na ngiti mula kay Ram. Isang ngiti ng tagumpay at ginhawa. Magandang trabaho, sir, bati niya habang papunta sila sa parking lot. Tayo, pagtatama ni Ram. Magandang trabaho, Lika. Iyon ang unang beses na tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Natigilan si Lika. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang parking lot ay halos walang tao at madilim. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, naramdaman ni Lika na may mali. Tila may nagmamasid sa kanila. Humigpit ang hawak niya sa kanyang tabi, kung saan nakasukbit ang kanyang serbisyong baril. Sir, bilisan po natin ang lakad, bulong niya. Bigla, mula sa isang madilim na sulok, isang itim na van ang humarurot papalapit sa kanila, patay ang mga ilaw. Wala itong balak na huminto. Dire-diretso ito sa gawin ni Ram. Sa isang iglap, nawala ang CE at ang bodyguard. Ang natira ay 2 taong nasa bingit ng kamatayan. Automatikong kumilos ang training ni Lika. Sir, dapa, sigaw niya. Hindi niya hinintay na sumunod si Ram. Gamit ang buong lakas, itinulak niya ito ng malakas patagilid. Sabay silang bumagsak sa malamig na semento, kasabay na nakabibinging pagdaan ng van, ilang pulgada lang ang layo sa kanila. Ang malakas na hangin ay humampas sa kanilang mga mukha. Narinig ni Lika ang pag-scrap ng metal. Ang katawan niya ang sumalo sa bigat ng kanilang pagbagsak. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang braso at tagiliran. Lika! Narinig niya ang boses ni Ram, puno ng taranta. Okay ka lang? Dahan-dahan siyang bumangon, iniinda ang sakit. Okay lang ako, sir. Kayo po? Ako okay lang ako, sagot ni Ram, halatang nanginginig pa. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tumayo silang dalawa. Ang briefcase ay ligtas sa ilalim ni Ram. Ang van ay mabilis nang nakalayo. Dahil sa adrenaline, hindi pa lubusang nararamdaman ni Lika ang sakit. Ngunit nakita ni Ram ang dugo na unti-unting kumakalat sa manggas ng kanyang uniforme. May malalim siyang gasgas sa braso. Diyos ko, may sugat ka. Hinawakan ni Ram ang braso niya, ang kanyang mga daliri ay mainit sa malamig na balat ni Lika. Ang paghawak na iyon ay nagpadala ng kakaibang kilabot sa kanyang buong katawan. Nagkatitigan sila sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa parking lot. Sa mga mata ni Ram, wala na ang arogansya. Wala na ang pagiging mapagmataas. Ang nandoon ay pag-aalala, pasasalamat, at isang bagay pa na hindi maipaliwanag ni Lika. Isang bagay na mas malalim. Salamat, bulong ni Ram, ang boses ay basag. Ang mundo sa paligid nila ay tila huminto. Ang tanging naririnig ni Lika ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib at ang mabigat na paghinga ni Ram. Dahan-dahan, inilapit ni Ram ang kanyang mukha. Nakita ni Lika ang pagbaba ng tingin nito sa kanyang mga labi. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang utak niya ay sumisigaw na lumayo, na ito ay mali, na boss niya ito. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw.
Para siyang napako sa kinatatayuan, hinihintay ang hindi niya alam na matagal na pala niyang inaasam. Ilang sentimetro na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Napapikit si Lika. Hoy! Anong nangyayari dyan? Ang sigaw ng isang security guard na papalapit ang bumasag sa mahika. Biglang natauhan ang dalawa. Mabilis na lumayo si Ram, tila napaso. Si Lika naman ay napayuko, pakiramdam ay nahuli sa isang kasalanan. Kinabukasan, ang hangin sa opisina ay puno ng kuryente. Hindi sila nag-iimikan, ngunit ang bawat sulyap ay may kahulugan. May nabuong pag-asa sa puso ni Lika. Isang maliit na apoy na nagsasabing baka lang may nakikita na si Ram sa kanya bukod sa pagiging isang bodyguard. Hapon na nang tawagin siya ni Ram sa opisina nito. Pumasok si Lika, ang puso niya ay may kaunting kaba at pag-asa. Ngunit ang nakita niya ay sumira sa lahat. Nakatayo si Ram malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang postura nito ay matigas. Nang humarap ito, ang mukha nito ay blanko, ngunit ang mga mata nito ay puno ng sakit at pagdududa. Ang mainit na tingin kagabi ay napalitan ng isang malamig na titig. Umupo ka, utos nito. Sumunod si Lika, ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting namamatay. Hindi nagsalita si Ram. May kinuha itong tablet mula sa kanyang mesa at ipinatong ito sa harap ni Lika. Isang key footage ang naglalaro. Kuha iyon sa lobby ng gusali, 1 oras bago ang insidente sa parking lot. Nakita ni Lika ang sarili niya na may kausap sa cellphone, nakatayo sa isang sulok. Ang video ay walang tunog, ngunit ang anggulo ay nagpapahiwatig na tila nagtatago siya. Sino ang kausap mo dyan, Lika? Tanong ni Ram, ang boses ay mababa at kontrolado. 1 oras bago may magtangkang pumatay sa akin. 1 oras bago may magsabotahe sa atin. Nakikipag-usap ka sa isang tao. Sino? Napatingin si Lika sa screen, naguguluhan. Ang nanay ko. Kinakamusta ko lang siya. Laging may dalang cellphone ang nurse niya. Ang nanay mo, maihalong hindi paniniwala sa boses ni Ram. Ang sabi sa akin ni Isabella, nakita ka raw niyang kahina-hinala. Pinakuha niya ang footage na to. At ang timing ay masyadong perpekto. Ang pangalan ni Isabella ay parang laso na kumalat sa silid. Doon nagsimulang mabuo ang lahat sa isip ni Lika. Isang bitag. Tumingin siya ng diretso kay Ram, ang puso niya ay parang pinipiga. Ang lalaking muntik na niyang halikan kagabi, ang lalaking iniligtas niya, ngayon ay tumitingin sa kanya na parabang isa siyang traidor. Huminga ng malalim si Ram, tila nahihirapan. Ang galit ay wala sa kanyang mukha, ngunit ang sakit ay kitang-kita. May mga bagay ba akong hindi nalalaman tungkol sa'yo, Lika? Ang tanong na iyon, na binitawan ng may pagdududa at sakit, ay mas tumagos pa sa puso ni Lika kaysa sa anumang bala. Gumuho ang lahat. Ang tanong ni Ram ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng akusasyon. May mga bagay ba akong hindi nalalaman tungkol sa'yo, Lika? Para kay Ram Elizalde, ang tanong na iyon ay hindi lang basta tanong. Iyon ay isang desperadong pagsamo. Please, sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong nagkakamali ako. Bigyan mo ako ng dahilan para paniwalaan ka. Ang huling 24 na oras ay isang roller coaster ng emosyon para sa kanya. Ang takot sa parking lot. Ang paghanga sa katapangan ni Lika. Ang init ng kanilang mga titig. Ang muntik ng halik na nagpagulo sa buong sistema niya. At ngayon, ito. Ang malamig na sampal ng pagdududa na inihain sa kanya ni Isabella sa isang silver platter. Pinaglalaruan ka lang niya, Ram, sabi ni Isabella kanina sa telepono, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Ginagamit ka lang niya. Gumising ka. Gusto niyang isigaw na sinungaling si Isabella. Gusto niyang ipagtanggol si Lika. Ngunit ang key footage, ang perpektong timing ay mga lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan, nilalabanan ang namumuong damdamin niya para sa kanyang bodyguard. Sinanay ko ang kausap ko, mariing sagot ni Lika, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang sakit. Wala akong tinatago sa'yo, sir. Iniligtas ko ang buhay mo. O baka naman bahagi iyon ng plano, mabilis na ganti ni Ram, ang mga salita ay lumabas bago pa niya mapigilan. Agad niyang pinagsisihan iyon nang makita niya ang sakit sa mga mata ni Lika. Ang mga matang iyon, na hinangaan niya dahil sa tapang, ay ngayon ay nababasag.
Gusto niyang bawiin ang sinabi niya. Gusto niyang lumapit at yakapin ito. Ngunit ang pride at ang laso ng pagdududa ay pumipigil sa kanya. Tumingin siya sa malayo, hindi kayang salubungin ang tingin ni Lika. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa anumang sigawan. Sa wakas, tumayo si Lika. Kung wala na po kayong ibang sasabihin, sir, lalabas na po ako. Hindi siya pinigilan ni Ram. Napanood lang niya itong maglakad palabas ng kanyang opisina. Ang likod ay tuwid ngunit ang mga balikat ay tila may pasa na bigat ng buong mundo. Nang magsara ang pinto, napasuntok si Ram sa kanyang mesa sa sobrang frustrasyon. Naguguluhan siya. Nahahati ang kanyang isip at puso. Kinabukasan, pumasok si Isabela sa kanyang opisina na may daladalang isang brown envelope. Ang mukha nito ay seryoso, tila nagdadala ng mabigat na balita. Ram, I'm sorry to do this, simula niya, umupo sa silyang nasa harap ng mesa ni Ram. Alam kong nagsisimula ka ng magkaroon ng feelings para sa babaeng yan. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Anong totoo, Isabela? Pagod na tanong ni Ram. Inilabas ni Isabela mula sa sobre ang isang luma, medyo kupas na litrato. Inilapag niya ito sa mesa. Ang totoo kung sino talaga si Lika Alcantara. Napatingin si Ram sa litrato. Isang family picture. Isang masayang pamilya, ama, ina, at isang batang babae na mga nasa 6 na taong gulang. Ang batang babae. Nanlaki ang mga mata ni Ram. Kamukhang kamukha ito ni Lika. Ang parehong mga mata, ang parehong hugis ng mukha. Walang duda. Siya iyon. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang mag-asawang kasama ng bata sa litrato. Kilalang-kilala niya ang mga ito. Sila si Amy at Dimbres del Fierro. Ang pamilyang mortal na kaaway ng mga Elizalde sa negosyo. Ang pamilyang ilang beses nang sinubukang sirain ang kanilang kumpanya. Ano to? Nanginginig na tanong ni Ram, hindi maalis ang tingin sa litrato. Pinaimbestigahan ko siya, Ram, malungkot na paliwanag ni Isabela. Si Lika Alcantara o kung sino man siya ay pinalaki ng mga Del Fierro. Simulat sa pool, espiya na siya. Ipinasok siya rito para sirain ka. Ang lahat, ang pag-aaway nyo, ang pagliligtas niya sa'yo, lahat yan ay isang malaking palabas. Gumuho ang mundo ni Ram. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng takot ay nagkatotoo. Ang litrato ang naging huling patunay. Isang matibay na ebidensya na hindi niya kayang kontrahin. Ang pag-asa na naramdaman niya para kay Lika ay biglang naging abo. Ang namumuong pag-ibig ay naging isang matinding galit at pagkasuklam. Hindi niya alam na ang nasa litrato ay si Lira, ang nawawalang kambal ni Lika, na inampon nga ng mga Del Fierro matapos ang sunog sa ampunan. Isang katotohanang maingat na itinago ni Isabela. Ginamit niya ang pagkakahawig ng dalawa para gumawa ng isang perpektong kasinungalingan. Tumayo si Ram, hawak ang litrato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Patawagin mo siya. Pinindot ni Isabela ang intercom. Miss Alcantara, pinapatawag ka ni M. Elizalde. Ilang sandali pa, pumasok si Lika. Ang mukha nito ay pagod, ngunit nananatiling propesyonal. Sir. Hindi nagsalita si Ram. Lumapit siya kay Lika at walang anumang emosyon na iniabot ang litrato. Kinuha ito ni Lika, nagtataka. Tiningnan niya ang litrato. Nakita niya ang isang batang babae na kamukhang kamukha niya. Ngunit hindi niya ito kilala. Hindi niya kilala ang mag-asawang kasama nito. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit may litrato ang boss niya ng isang batang kamukha niya, kasama ang mga taong hindi niya kilala? Ipaliwanag mo to, malamig na utos ni Ram, ang boses ay walang anumang bakas ng init na narinig niya sa parking lot. Ito ang boses ng isang estranghero. Isang boses na humahatol sa kanya. Napatingin si Lika mula sa litrato papunta sa mga mata ni Ram. Nakita niya ang galit, ang pagkasuklam, ang huling hatol. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang alam lang niya, ang lalaking unti-unti nang nagpabagsak sa mga pader na itinayo niya sa kanyang puso ay siya na ngayong naglalagay ng semento para tuluyan itong isara. Hindi ko alam, nautal niyang sabi, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hindi ako yan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Ram. Hindi ikaw. Lika, wag mo na akong gawing tanga. Kitang-kita na ikaw to.
Itinuro niya ang batang babae sa litrato, ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ang mga mata, ang ilong, ang bibig, lahat sayo. At sino sila? Inilipat niya ang kanyang daliri sa mag-asawang nasa litrato. Sasabihin mong hindi mo rin sila kilala? Ang mga Del Fierro. Ang pamilyang ilang taon nang sinusubukang pabagsakin ang pamilya ko. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lika. Del Fierro. Ang pangalan ay walang anumang kahulugan sa kanya. Ang tanging nakikita niya ay ang galit sa mga mata ni Ram, isang galit na nakatuon sa kanya. Sir, hindi ko po sila kilala, pilit niyang ipinapaliwanag, ang boses niya ay nagsisimula ng mag-crack. Wala po akong kilalang Del Fierro. Sa ampunan po ako lumaki sa sta. Misericordia. Pwede niyo pong i-check. Pagkatapos po ng sunog doon, nagsarili na po ako. Ampunan, singit ni Isabela, na kanina patahimik na nanonood sa isang tabi. Ang boses niya ay puno ng peking awa. Oh, how convenient. Si perfect sub-story para makuha ang simpatsya mo, Ram. See? Nakaplano ang lahat. Every single detail. Ang mga salita ni Isabela ang huling pako sa kabaong. Tumingin si Ram kay Lika, at ang kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay tuluyan ng nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na desisyon. Ang lahat ng init, lahat ng namumuong pagtingin ay naging yelo. Ang bodyguard na nagligtas sa kanya, ang babaeng unti-unti niyang pinagkakatiwalaan, ay sa isang iglap naging isang halimaw sa kanyang paningin. Isang traitor. I can't believe this, bulong ni Ram, mas para sa sarili niya kaysa sa kaninuman. Umiling-iling siya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naniwala ako sa'yo. Hinayaan kong papasukin ka. Ram, hindi totoo yan, umiiling na sabi ni Lika, isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mata. Maniwala ka sa akin. Please. Ang kanyang luha ay hindi nakapagpalambot sa puso ni Ram. Sa halip, mas lalo lang nitong pinatibay ang kanyang paniniwala na umaarte lang ito. Na lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking panloloko. Tapos na tayo, Alcantara, deklara ni Ram, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Binalik niya ang paggamit sa apelyido nito, isang malinaw na pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. Napatitig si Lika sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Get out, sabi ni Ram, ang bawat salita ay mabigat at pinal. Get out of Esba building. Now. As don't want to see your face ever again. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Isabela ay may isang munting ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Si Lika ay nakatayo lang doon tulala. Ang litrato ay nasa nanginginig pa rin niyang mga kamay. Tumingin siya rito, sa mukha ng batang hindi niya kilala, sa mga estrangherong naging dahilan ng pagkasira ng lahat. Pagkatapos, tumingin siyang muli kay Ram. Hinanap niya ang lalaki sa parking lot, ang lalaking nag-alala para sa kanya, ang lalaking muntik na niyang makahalikan. Ngunit wala na ito. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero, isang hari na nagpataw ng kanyang hatol. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Pinunasan niya ang kanyang luha. Dahan-dahan, ibinalik niya ang kanyang propesyonal na maskara. Tumango siya ng isang beses, isang tango ng pagsuko. Binitawan niya ang litrato. Dahan-dahan itong nahulog, umikot-ikot sa hangin, bago tuluyang lumapag sa mamahaling Persian carpet sa sahig. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang palayo ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nang magsara ang pinto, naiwan si Ram na nakatitig sa litratong nasa sahig. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit, habang sa loob-loob niya, isang bagay na hindi pa niya lubusang naunawaan ang nagsisimulang mamatay. Ang paglakad ni Lika mula sa opisina ni Ram hanggang sa elevator ay ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Bawat hakbang ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Ang mga tingin ng mga empleyadong nakakasalubong niya ay tila mga kutsilyong tumataraka sa kanyang likod. Alam ba nila? Naririnig ba nila ang bali-balita? O imahinasyon niya lang ba ang lahat, dala ng matinding kahihiyan? Nang sumara ang pinto ng elevator, huminga siya ng malalim. Doon lang, sa maliit at nagsasariling espasyo, pinahintulutan niya ang kanyang mga balikat na bahagyang bumagsak.
Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa makintab na dingding na metal. Ang babae sa salamin ay mukhang pagod, ang mga mata ay namumugto, ngunit ang panga ay nanatiling matigas. Hindi siya direktang umalis. Bumalik siya sa kanyang locker area, kinuha ang kanyang mga personal na gamit sa isang maliit na kahon. Pagkatapos, kumuha siya ng isang malinis na papel at pluma. Sir Ram Elizalde, I am formally resigning from every position as your personal bodyguard, effective immediately. Lubos na gumagalang. Lika Alcantara. Maikli. Formal. Walang emosyon. Iyon na lang ang natitirang dignidad sa kanya. Dumaan siya sa mesa ng sekretarya ni Ram. Walang tinginan. Walang salitaan. Dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng mesa ang kanyang resignation letter. Sa tabi nito, inilagay niya ang kanyang company Z. Ang litrato niya rito ay nakangiti, isang ngiti mula sa isang babaeng puno pa ng pag-asa, bago padurugin ang kanyang mundo. Pagkatapos, tumalikod na siya at hindi na lumingon pa. Ang biyahe pa uwi ay malabo sa kanyang isipan. Ang ingay ng Maynila ay tila isang malayong ugong. Ang mga ilaw ng syudad ay mga mansalang ng kulay sa kanyang paningin. Pagdating niya sa maliit nilang apartment, sinalubong siya ng amoy ng gamot at ng tahimik na pag-aalala sa mukha ng nurse ng kanyang ina. Okay ka lang, Lika? Ang aga mo yata, tanong nito. Tumango lang si Lika, pilit na ngumiti. Maaga lang natapos ang trabaho. Kumusta si nanay? Tulog pa. Mataas ang lagnat kanina pero bumaba na rin pagkatapos uminom ng gamot, sagot ng nurse. Pumasok si Lika sa kanyang maliit na silid. Doon, sa kaligtasan ng 4 na sulok ng kanyang kwarto, tuluyan ng bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pinto, at doon umiyak. Hindi isang maingay na paghagulgol, kundi isang tahimik at masakit na pag-iyak. Umiyak siya para sa nawalang trabaho. Umiyak siya para sa nasirang tiwala. Umiyak siya para sa isang pag-ibig na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong mamukadkad. At higit sa lahat, umiyak siya dahil hindi niya maintindihan kung bakit. Sino ang batang iyon sa litrato? Bakit siya kamukha nito? At bakit mas pinili ni Ram na paniwalaan ang isang pirasong papel kaysa sa kanya? Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip. Nagkukulong lang siya sa kwarto, lumalabas lang para kumain at tingnan ang kanyang ina. Ang paghahanap ng bagong trabaho ay wala pa sa kanyang isip. Paano siya maghahanap kung ang pangalan niya ay posibleng nakamansa na sa industriyang ito? Ang balita ay mabilis kumalat. Isang bodyguard na tinanggal ng isang Elizalde. Sino ang tatanggap sa kanya? Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit para ilayo ang isip sa problema, napagdesisyonan niyang buksan ang isang luma at maalikabok na bowl na naiwan ng kanyang mga magulang-magulangan sa ampunan. Ito lang ang tanging koneksyon niya sa nakaraan. Pun ito ng mga lumang damit, ilang mga laruan, at mga bagay na walang halaga sa iba, ngunit para sa kanya ay isang kayamanan. Habang isa-isa niyang inaalis ang mga laman nito, may nahulog na isang maliit na sobre mula sa tupi ng isang lumang bestida. Medyo sunog ang mga gilid nito. Kinuha niya ito, nagtataka. Hindi niya ito maalalang nakita dati. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang litrato. Kasing luma ng sobre at may mga bahid din ng pagkasunog. Nang makita niya ang nasa litrato, huminto sa pagtibok ang kanyang puso. 2 batang babae, magkahawak kamay, nakangiti sa kamera. Parehong-pareho ang kanilang mukha. Identical. Ang isa ay siya, sigurado siya roon. Ngunit sino ang isa? Nanginginig ang mga kamay na binaligtad niya ang litrato. Sa likod, may sulat kamay, medyo kupas na dahil sa katagalan, ngunit malinaw pa ring mababasa. Lika at Lira. Ang aking mga anghel. Magkasama, magpakailanman. Lika at Lira. Lira. Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang isipan na parang isang malayong kampana. Bigla, isang imahe ang sumulpot sa kanyang alaala, isang imahe na matagal na niyang ibinaon sa limot, na tabunan ng trauma. Isang madilim na gabi. Ang amoy ng usok. Ang init ng apoy na dumidila sa mga dingding na kahoy. Mga sigawan. Nakita niya ang sarili niya bilang isang paslit, umiiyak, hawak ang kamay ng isang batang babae na kamukhang kamukha niya. Si Lira.
Hinihila sila ng isang madre palayo sa nasusunog na gusali ng ampunan. Ngunit sa gitna ng gulo, nabitawan niya ang kamay nito. Lira, sigaw niya sa kanyang alaala. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kapatid niya bago ito natabunan ng makapal na itim na usok. Pagkatapos noon, blanko na ang lahat. Ang tanging sinabi sa kanya ng mga nakaligtas na madre ay namatay si Lira sa sunog. Isang katotohanang tinanggap niya at pinagluksaan ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Ngayon, hawak niya ang isang litratong nagsasabing hindi lang siya nag-iisa noon. Mayroon siyang kakambal. At ang batang babae sa litratong ipinakita ni Ram. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap sa internet ang pangalan, Del Fierro Family. Lumabas ang mga artikulo tungkol sa kanilang negosyo, ang kanilang mga tagumpay, at ang kanilang hidwaan sa mga Elizalde. At doon, sa isang family portrait na kuha ilang taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Isang teenager na babae na nakatayo sa likod ni na Jimmy at Andres Del Fierro. Mas may edad, mas sopistikada, ngunit walang duda, ang mga matang iyon, ang hugis ng mukhang iyon. Iyon ang mukha mula sa litrato sa ampunan. Iyon ang mukha ni Lira. Hindi siya patay. Isang nakabibinging katotohanan ang sumabog sa loob ni Lika. Ang kanyang kapatid ay buhay. At pinalaki ito ng pamilyang mortal na kaaway ng lalaking dumurog sa kanyang puso. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Ang litrato ni Ram. Ang akusasyon. Hindi siya ang nasa litrato. Ang kapatid niya. Ang nawawala niyang kakambal. Ngunit bakit? Bakit ito napunta sa mga Del Fierro? At bakit ginamit ang litratong iyon para sirain siya? Sino ang may pakana ng lahat ng ito? Isabella. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang isip na parang kidlat. Si Isabella na nag-imbestiga raw sa kanya. Si Isabella na nagbigay ng litrato kay Ram. Si Isabella na may motibong sirain siya para makuha muli si Ram. Ang sakit sa puso ni Lika ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig o nawalang trabaho. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tungkol sa kanyang kapatid. Tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Tumayo si Lika. Ang babaeng pagod at talunan kanina ay nawala. Ang humalili ay ang bodyguard, matalas, nakapokus at may misyon. Kinuha niya ang luma at sunog na litrato. Itinabi niya ito sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang jacket. Saan ka pupunta, Lika? Gabi na, tanong ng nurse na nakasalubong niya sa pinto. Tumingin si Lika sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, may apoy muli sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi na kayang patayin ni Numan. May kailangan lang po akong alamin, sagot niya. Isang bagay na dapat ko nang ginawa noon pa. Lumabas siya sa gabi, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang investigador. Ang kanyang unang hinto, ang lugar kung saan nakatayo dati ang STA. Misericordia Orphanage. Ang lugar kung saan nagsimula at halos nagtapos ang lahat. Lika Alcantara. Ang lugar kung saan dating nakatayo ang STA. Misericordia Orphanage ay isa na lang ngayong bakanting lot, tinubuan ng matataas na damo at napapalibutan ng isang sirang bakod. Ngunit para kay Lika, habang nakatayo siya sa gitna nito sa ilalim ng buwan, ramdam pa rin niya ang mga multo ng nakaraan. Ang tawanan ng mga bata. Ang amoy ng usok. Ang sigaw ng isang pangalang matagal niyang kinalimutan, Lira. Dala ang litrato, nagtanong-tanong siya sa mga natitirang residente sa lugar. Isang matandang babae ang nagturo sa kanya sa isang maliit na kumbento ilang kanto ang layo. Doon daw dinala ang mga nakaligtas na madre pagkatapos ng sunog. Nanginginig ang mga kamay na kumatok si Lika sa pinto ng kumbento. Isang matandang madre na may malalim na mga guhit ng kalungkutan sa mukha ang nagbukas nito. Si Sister Agnes. Naalala siya ni Lika. Iha. Anong kailangan mo? Tanong ng madre. Sister, ako po si Lika. Mula po sa STA. Misericordia, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nanlaki ang mga mata ni Sister Agnes. Lika. Diyos ko, anak. Niyakap siya nito ng mahigpit. Buhay ka. Ang akala namin ni. Buhay po ako, sister, sabi ni Lika, lumuluwag ang dibdib. At may dala po ako.
Ipinakita niya ang litrato. Sister, sino po siya? Kinuha ng madre ang litrato at sa isang iglap, bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Lika at lira, bulong nito. Ang kambal na milagro ng sta. Misericordia. Ang akala ng lahat ay nawala si Lira sa sunog. Hinanap namin siya, anak, pero wala kaming nakita. Ang sabi ng mga pulis, baka natupok siya ng buo. Hindi po siya namatay, sabi ni Lika, ang boses ay puno ng determinasyon. Buhay po siya. At kailangan ko po kayong tulungan akong mahanap siya. Ram Elizalde. Sa loob ng kanyang marangyang penthouse, hindi mapakali si Ram. Ang galit na naramdaman niya noong isang linggo ay napalitan ng isang nakakainis na pagdududa. Gabi-gabi, bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Lika, ang sakit, ang pagkalito, ang huling patak ng luha bago ito tumalikod. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Ang tanong ay paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Sa wakas, hindi na niya natiis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang veteranong nagngangalang Mang Tonyo. Tonyo, may ipapahanap ako sa'yo, sabi niya. Lahat. Tungkol sa isang babaeng nagngangalang Lika Alcantara at sa koneksyon niya sa pamilyang Del Fierro. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Mang Tonyo. Ang boses nito ay seryoso. Sir Ram, may problema po tayo sa kwento ni Ms. Isabela Montenegro. Napatayo si Ram. Anong ibig mong sabihin? Sir, kinumpirma ko po. Lumaki nga si Lika Alcantara sa sta. Misericordia Orphanage. Malinis ang record niya. Pero ang mas mahalaga, Sir, ang pamilya Del Fierro, wala po silang naging anak na babae. Ampon lang ang nag-iisa nilang anak. At ang mga papeles ng pag-aampon tila may nagbura at nagpalit ng mga detalye. Mahirap pasukin. Ngunit may isa pa po, Sir. Ang sta. Misericordia Orphanage ang pangunahing sponsor po noon ay ang pamilya ninyo. Ang mga Elizalde. Para kay Ram, ang impormasyong iyon ay isang malakas na sampal. Ang kanilang pamilya. Ang ampunan. Si Lika. At ang litrato. Niloko siya. Niloko siya ni Isabela. Isang bagay lang ang pumasok sa kanyang isip. Kailangan niyang makita si Lika. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan nilang ayusin ito. Alam niya kung saan magsisimula. Nag-drive siya papunta sa lokasyon ng dating ampunan, umaasang baka naroon din ito, naghahanap ng mga sagot. Pagdating ni Ram sa bakanting lot, naroon nga siya. Nakatayo si Lika sa gitna ng kadiliman, tila isang anino. Bumaba siya ng sasakyan at dahan-dahang lumapit. Narinig ni Lika ang kanyang mga yapak at lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagulat, ngunit walang galit. Pagod lang. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang boses ay walang emosyon. Lika, Hirap na simula ni Ram. I'm sorry. Nalaman ko na. Ang lahat. Niloko niya tayo. Hindi umimik si Lika, ngunit nakita ni Ram ang bahagyang paglambot ng kanyang ekspresyon. May kakambal ako, sabi ni Lika. Ang pangalan niya ay Lira. Siya ang nasa litrato. At kinuha siya ni Isabela. Tumango si Ram. Ang bigat ng kasalanan ay lalong bumaon sa kanyang puso. At hahanapin natin siya. Magkasama. Tumingin siya kay Lika. Ngayong gabi may charity ball ang Elizalde Holdings. Siguradong nandoon si Isabela. Doon natin siya haharapin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ram ang isang pamilyar na kislap sa mga mata ni Lika. Ang apoy ng isang mandirigma. Sige, sabi nito. Tapusin na natin to. Ang Grand Ballroom ng hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Ang mga ilaw ng chandelier ay kumikinang sa mga alahas at mamahaling damit. Sa gitna ng lahat, si Isabela Montenegro ay nakakapit sa braso ng ama ni Ram. Ang ngiti ay abot tenga, nag-aasal na parang siya na ang reyna ng gabi. Biglang bumukas ang pinto ng ballroom. Tumahimik ang lahat. Pumasok si Ram. At sa tabi niya, si Lika. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng bodyguard. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ngunit ang kanyang presensya ay malakas at hindi maikakaila. Ang mukha ni Isabela ay namutla.
Dire-diretsong naglakad sina Ram at Lika papunta sa kinaroroonan ni Isabela. Ram, darling. What is the meaning of this? Bakit kasama mo ang babaeng yan? Nag-aalborotong tanong ni Isabela. Tapos na ang laro mo, Isabela, malamig na sabi ni Ram. Ipinakita niya sa akin ang litratong ito, sabi ni Lika, itinaas ang litrato nila ni Lira. Ang aking kakambal na ipinaniwala mong ako. Nakausap na namin ang isang madre mula sa sta. Misericordia, dagdag ni Ram. At alam na namin na pineke mo ang mga adoption papers. Nasaan si Lira? Na-corner si Isabela. Tumingin siya sa paligid, ang mga mata ay puno ng pagkasindak. Ang kanyang perpektong mundo ay guguho na. Tumawa siya ng nerbyoso. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Nababaliw na kayo. Nasaan ang kapatid ko, Isabela? Malakas na tanong ni Lika, ang boses ay umalinggaw sa buong ballroom. Sa sobrang taranta at galit, tuluyan nang nawala sa sarili si Isabela. Sumigaw siya, ang kanyang magandang mukha ay naging isang pangit na maskara ng puot. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong ballroom, hinahanap ang kanyang huling alas, ang kanyang pinakamasakit na sandata. At nakita niya ito. Itinuro niya ang isang sulok ng ballroom, kung saan ang mga catering staff ay tahimik na nagtatrabaho. Itinuro niya ang isang payat at takot na waitress na nagpupunas ng mesa, isang dalaga na pilit na ayaw mapansin. Ayan, sigaw ni Isabela, ang boses ay matinis at puno ng lason. Gusto niyo makita ang lira niyo? Ayan siya. Pinalaki ko siyang utusan. Lahat ng mga mata sa ballroom, kasama na ang mga mata ni Lika at Ram, ay napalingon sa direksyon na itinuro niya. Napalingon sila sa babaeng kamukhang-kamukha ni Lika, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang hawak na basahan ay nahulog mula sa nanginginig niyang mga kamay, ang mukha ay puno ng pagkalito at matinding takot. Ang sigaw ni Isabela ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng marangyang pagtitipon. Ang bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa dalawang babae, ang isa ay isang mandirigma na nakatayo sa gitna ng lahat, at ang isa ay isang takot na anino sa sulok. Magkamukhang magkamukha. Para kay Lika, ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang ingay, ang mga tao, ang mga kumikinang na ilaw, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa kabilang dulo ng silid. Ang kanyang kakambal. Si Lira. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito at takot, isang perpektong salamin ng mga mata niya sa loob ng maraming taon. Hindi niya namalayan ang sarili niyang mga paa na nagsimulang humakbang. Bawat hakbang ay mabigat, tila tinatawid niya ang isang dekada ng pagkakawalay. Si Lira naman ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw, nanginginig. Nakita niya ang babaeng papalapit, isang estrangherang may mukha na katulad ng sa kanya. Nang sa wakas ay magkalapit na sila, walang salitang namutawi. Itinaas ni Lika ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng kanyang kapatid. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, isang kuryente ng pagkilala ang dumaloy sa kanilang dalawa. Lira, bulong ni Lika, ang boses ay basag. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lira. Ikaw nasa mga panaginip kita, nauutal niyang sabi. Lagi-laging may apoy. At sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Lika. Niyakap niya ang kanyang kapatid ng mahigpit, at doon, sa gitna ng daan-daang estranghero, umiyak silang dalawa, isang iyak ng sakit, ng pangungulila, at ng matamis na muling pagkikita. Sa kabilang dako, ang eksena ay puno ng gulo. Ang mga gwardiya ay papalapit na kay Isabela, na ngayon ay nagwawala na. Ang ama ni Ram ay nakatayo roon, tulala, hindi makapaniwala sa ginawa ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Wala akong kasalanan. Sila ang may kasalanan, sigaw ni Isabela habang kinukuha siya ng mga otoridad. Tiningnan siya ni Ram, hindi na may galit, kundi may awa. Ang kanyang paghihiganti ay nawala, napalitan ng isang malalim na realisasyon. Ang lahat ng ito, ang sakit, ang gulo, ang mga kasinungalingan, ay nagsimula sa pride at kawalan ng tiwala. Nang mahimasmasan ang lahat, dahan-dahang lumapit si Ram sa magkapatid na ngayon ay magkayakap pa rin. Huminto siya ilang talampakan ang layo, nagbibigay ng espasyo, naghihintay. Naramdaman ni Lika ang kanyang presensya. Dahan-dahan siyang kumala sa pagkakayakap kay Lira at humarap kay Ram. Ang mga mata niya ay namumugto pa, ngunit mayroon ng kapayapaan doon.
Lika, simula ni Ram, ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Walang salita ang makapagsasabi kung gaano ako nagsisisi. Ang pride ko, ang pagiging arugante ko muntik nang sirain ang lahat. Hindi kita pinakinggan. Hindi ako nagtiwala sa'yo. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Patawarin mo sana ako. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lika si Ram Elizalde na ganap na walang anumang bakas ng pagmamataas. Isang lalaking nagpapakumbaba, inaamin ang kanyang mga pagkakamali. Ang galit na natira sa puso ni Lika ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng pangunawa. Pareho tayong naging biktima ng kasinungalingan, Ram, mahinang sagot ni Lika. Ang mahalaga, nalaman natin ang katotohanan. Ngumiti si Ram, isang ngiting malungkot ngunit puno ng pasasalamat. Tumingin siya kay Lira, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalangan. Miss Lira, sabi niya. Nangangako ako, babawi kami sa lahat ng nawala sa inyo. Sa inyong dalawa. Makalipas ang ilang buwan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakaupo sa isang bench sina Lika at Ram, habang si Lira ay masayang nagpapakain ng mga kalapati ilang metro ang layo. Sa tulong ng pinakamahuhusay na therapist at sa walang sawang pag-aalaga ni Lika, unti-unting bumabalik ang sigla ni Lira. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay malabo pa rin, ngunit ang mahalaga, gumagawa na sila ng mga bago. Si Isabela at ang kanyang mga kasabwat ay nahaharap na sa batas. Ang pamilya Del Fierro, na naging biktima rin ng panloloko ni Isabela, ay humingi ng tawad at tumutulong na rin sa pagbawi ni Lira. Alam mo, inaalok ako ulit ng ahensya ko, sabi ni Lika, binasag ang katahimikan. Isang high-profile client sa Singapore. Napatingin sa kanya si Ram, may bahid ng pag-aalala. Aalis ka. Ngumiti si Lika. Hindi. Tinanggihan ko. May mas mahalaga na akong kailangang protektahan ngayon. Tumingin siya kay Lira, pagkatapos ay kay Ram. Hinawakan ni Ram ang kanyang kamay. Ang mga palad nila ay perpektong magkasya. Wala na ang kalyo sa kamay ni Lika, ngunit naroon pa rin ang lakas. Wala na ang arogansya sa kilos ni Ram, ngunit naroon pa rin ang kanyang determinasyon. Hindi na kita bibitawan, pangako yan, sabi ni Ram, ang boses ay puno ng katapatan. Tinitigan niya ang mga mata ni Lika, ang mga matang minsan niyang pinagdudahan, ngunit ngayon ay ang nagsisilbing mundo niya. Ngumiti si Lika, isang ngiting panatag at puno ng pagmamahal. Isang ngiti na nagsasabing ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, ay sulit. Dahil sa dulo ng lahat ng kasinungalingan, natagpuan nila ang isang katotohanang mas matibay pa sa anumang pader. Alam ko. At habang pinapanood nila ang huling sinag ng araw na naglalaho sa karagatan, alam nilang dalawa na ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagsubok, at pagpapatawad ni Lika at Ram. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, kasama ninyo akong kinilig, nasaktan at umasa. Bawat salita, bawat eksena, ay inihabi ng may pag-asang madama ninyo ang bawat pintig ng kanilang mga puso. Ang kwento ni Lika at Ram ay higit pa sa isang love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay sinusubok ng panahon at pinatitibay ng katotohanan. Ito ay kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa pagkakamali ng iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay para sa mga pusong handang magtiwala at magmahal muli. Nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang aral na inyong napulot? Mangyaring iwanan po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahalagahan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay, na laging umaasang makapaghatid ng mga kwentong may kurot sa puso at may tatak sa isipan. Paalam!